Today, mga bros, atin namang tatalakayin ng aking mental health problems, celibacy, fighting demons, and faith, hope, and love. At nakikita nyo sa video ito, ang aking thumbnail ay yung painting ni Van Gogh na Starry Starry Night, na naintindihan ko si Van Gogh na na-painting niya to dahil sa kanyang mental health at ibang paningin niya sa mga stars. Ganito yung ano niya, bali full of emotion ang kanyang painting, kasi ang painting niya ay about expressionism. Nabubulol lang ako, patawarin niyo po. Dahil in-express niya kung gaano siya nag-struggle sa kanyang mental health. Anyway, chapter 1 ay pag-usapan naman natin ang aking mental health. At mga bros, huwag sana kayong matuturn off sa akin kasi sa totoo, matagal ko nang sinikreto sa inyo dahil sa aking mental health na problema. At halos sa patawarin niyo po, minsan sa mga video ko ay may mga nawawala sa sarili, ganun. Kung kilala mo ko sa totoong buhay, matuturn up ka talaga sa akin, lalo na kung babae ka na may mental health problem ako, na nag-hallucinate ako dahil sa aking mental health problem. Hindi ko to makontrol kasi dahil nga nauunahan ako ng isip ko, may mga hallucination ako na akala ko lahat ng tao zombie, mga ganon. Kaya tinigilan ko na maglaro ng games ng mga violente para lang hindi pumasok sa isip ko na lahat ng tao zombie dahil kakalaro ko ng Left 4 Dead dahil sa mga zombie games na pinaglalaro ko. Anyway, matagal ko na akong may mental health problem simula pa noong 2017. Bali, ngayon ay 2026, ay siguro 9 to 10 years na ako na nag-struggle sa aking mental health. Matagal na ako nagagamot dahil sa mental health. Dahilan ng aking mental health ay dahil sa traumatic na nangyari sa akin noong bata pa ako. Ako ay naabuso, tapos mga masungit na teacher, tapos dahil sa masasamang mga tao, kaya ako na-trauma nung bata pa ako. Kaya paglaki ko na yung teenager ako ng 17 years old, hindi ko matanggap na dito sa mundo may mga kapintasan, may kalungkutan, na realidad naman na hindi na natin yun may iwasan. At di lang ako nag-iisa na may problema sa mental health problem. Pati na rin mga kabataan sa buong mundo. Hindi ako nag-iisa. Halos lahat ng kabataan na Gen Z ay may sakit na depression. Di ko lang naman mabilang base yun sa pag-aaral na napanood ko sa YouTube feed ko, na nape-pressure tayo mga kabataan dahil sa standard ng mga katandaan na ganito: mag-aral ka ng mabuti, magtapos, at magtrabaho, na isang bagay na status quo na hindi na gaano na-appreciate ngayon, kasi ang daming kabataan na gusto nila maging malaya, maging tawag dito, maggrande yung buhay. Oo, kaya sila nagkakaroon ng mental health dahil sa constant comparison dahil sa social media. Ganito, hindi problema ang social media. Ang problema lang sa ating mga tao, bakit tayo may mental health problems, ay dahil sa pag-iisip natin ng masama. At ang dahilan ng pag-iisip ng masama ay dahil sa panggugulo
ng mga demonyo na sasabihin ko sa inyo mamaya, natatalakayin natin mamaya. At dahil sa mental health, hindi naunawaan ng tao ang sakit sa mental health. Bali, pag meron ka nito, napapagkamalan kang baliw. And ibang-iba sa mga tao, at ikaw ay hindi kinakaibigan. Alright? Kasi may mental health ka. Ganun, nabubuli ka dahil sa mental health problems mo. At na isang bagay na na naging problema ko, matagal ko na itong problema, na iniiyak ko na lang sa Diyos na sana gumaling ako sa depression ko. Sana paano na kapag wala na yung mga magulang ko, na kapag nanatili pa rin akong may mental health, paano na? Hindi ko kayang mabuhay mag-isa. Hindi ko kaya magtrabaho dahil sa aking mental health, kasi pag nagtrabaho ako, magtitrigil ang aking mental health problems kasi ang daming problema sa trabaho. Alright. Sabi nyo na ako'y mahina ang loob. Ay sa totoo hindi ko talaga makontrol na madalaw ng kalumbayan malungkot. Hindi nyo po alam ang kalagayan ng may sakit sa mental health. Bali, ang sakit ko nga pala sa mental health ay depression, na madaling sabihin na huwag kang ma-depress, magtiwala sa Diyos. Pero si Brother Eli na yung nagsabi sa akin, base sa hallucination ko, na nangaral si Brother Eli sa akin na mag-take pa rin ako ng ng antidepressant. Huwag kalimutan manalangin habang mag-take ng antidepressant. Nag-hallucinate ako ng araw na yun, na kinakausap ako ni Brad Eli sa pamamagitan ng panonood ng 24/7 live stream. Bali, sana naman totoo yun, na nakipag-usap ako sa espiritu. Nakakausap ko si Brad Eli. Natutuwa nga ako na ganun, na hinanap ko yung video na yun, na tungkol sa paano payo ni Brad Eli tungkol sa mental health. Kasi hinanap ko yung video na yun, wala eh. Para sa akin lang talaga yun, nangaral si Brad Eli sa akin, na which na parang mag-hallucinate ako nung araw na yun. Ganito, ito yung sinabi sa akin ni Brother Eli. Bali, yung iano ko lang sa note ko habang nakikinig ako sa kanya, na sabi ni Brad Eli sa akin ay, pagsanayan ang paggaling sa depression. Alin ang nakasulat, yun ang dapat isulat. Kung alin ang nakasulat, yun ang dapat isulat, kasi may pinagkaloob sa akin na tungkulin, na tinawag ako ni Brad Eli. Sana nga hindi ako nag-hallucinate nung araw na yun. Tinawag niya ako na maging ebanghilista. Paano ako magiging ebanghilista? May mental health ako. Pero sana, may sakit ako sa mental health. Sana hindi ako nag-hallucinate nung araw na ito. Na naunawa ko yung pag-ibig ng Diyos, kasabay yun na tungkol sa pag-ibig ni Kristo sa atin. Na kaya ako nag-hallucinate nung araw na yun, kasi parang nalaman ko na yung gamot sa depression. Bali, hinadlangan lang ako ng demonyo, na nag-hallucinate ako para palabasin na ako ay masama, nababaliw, ganon. Dahil sa mga hallucination ng mga demonyo, hinadlangan ako na isang bagay na tatalakayin natin mamaya. Anyway, ang sinabi sa akin ni Brother Eli ganito, pagsanayan ang paggaling sa depression, na isang bagay na gustong-gusto ko talaga gumaling sa depression, na nag-workout ako, nag-lux maxing. Kaya ako nag-lux maxing para maiba yung trato sa akin ng tao, na maiwasan ng horn effect, maging halo effect, para maging mabuti ang tingin sa akin, para mag-improve ang aking mental health. At alagaan ko ang sarili ko sa pamagitan ng grooming, pagliligo,
Tapos pagkain ng masustansya, kaya ako naglo-lux maxing. Kaya pagsanayan ng paggaling sa depression, bali inom ako ng multivitamins, vitamin C, para ako ay gumaling at complete sleep na kompleto ang tulog. Tapos sinabi sa akin ni Brother Eli na tinawag ako na maging ebanghilista. na sana hindi ako nag-hallucinate, no? Na ganun. Bakit ako natawag? May sakit ako. Okay? Kung alin yung nakasulat, yun ang dapat isulat. Kung ano yung yun yung isusulat ko, yung nasusulat lamang sa Biblia, yun dapat ang susulat ko kasi ebanghilista ako. Sa mundo, maraming katha. Alright? Kasi sa mundo ngayon, madaming katha, mga tao, merong blue pill, red pill, black pill, white pill. Yung mga pill na dating pills na nasa YouTube, tsaka mga iba't ibang relihiyon. Kaya maraming katha na maraming katha na hindi kalooban ng Diyos. Dapat kalooban ng Diyos lamang tayo magbabase. Tapos sabi ni Brother Eli sa akin, wala sa Biblia ang Holy Trinity. Yung manalangin ka sa Diyos Ama, Diyos Anak, tsaka Espiritu Santo, na mali yun. Wala naman sa Biblia yun na ganon. Kasi hindi ko ma-explain, si Brother Eli na lang mag-explain sa inyo. At ang napakaliit ng Biblia sa bilyon-bilyong katha. Sa totoo, yung Biblia ay salita ng Diyos pero maraming bilyon-bilyon yung katha. Bali, hindi mo mabilang yung katha. Bilyon-bilyon sila. Katulad na lang ng mathematics na ang daming kaalaman na malalaman sa mathematics. Sukat ng universe, buong mundo. Hindi, bilyon-bilyon. Alright? Hindi mo maintindihan kasi sa sobrang dami ng information, marami kang bagay na madidiskubre kasi ayon sa science, ayon sa mga scientists na hindi pa lahat nadidiskubre ang anong nasa mundo. Alright, balin nasa 10% pa lang ang alam natin dito sa buong mundo. Tapos yung 90% hindi pa alam kung ano yung mga species na nasa ilalim ng dagat at mga species na di pa napupuntahan na lugar. Alright? At wala sa Biblia ang sign of the cross. Kasi may Katoliko na nagsa-sign of the cross. Alright? Tapos sabi sa akin, alright, naulit ko lang, ang depression nandyan para pagsanayan. Nasasanay ako ng kabanalan, ng pinagsasanayan ko na gustong gusto ko talaga gumaling sa depression. Alright. Naulit lang kasi nag-hallucinate ako nung araw na to nung binasa ko yung listahan. Tropeta lamang ako at nalalaman ko sa pagbulay-bulay, ebanghilista pala. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng pinagkaiba ng propeta sa ebanghilista. Siguro yung ebanghilista ay nang susulat ng salita ng Diyos. Parang ganun. Na tinawag ako ni Brad Eli bilang ebanghilista, hindi propet. Hindi may propeta. Parang propeta na rin yan, okay? Na nasusulat sa Biblia. Alright? Alright. Naulit ko na naman yung sinabi ni Brad Eli, ang depression nandyan sa para pagsanayan. Parang nag-hallucinate nga ako nung araw na ito. At huwag kalimutang manalangin sa manalangin gamot sa depression, okay? Pag uminom ako ng gamot, sabi ni Brad Eli sa akin ay wag ko daw kalimutang manalangin pag uminom ako ng antidepressant. Kasi agree rin si Brad Eli na uminom ako ng antidepressant, kaya sumunod ako kay Brad Eli kahit ayaw ko talaga uminom ng antidepressant. Naiinis ako kasi sa tingin ko kaya ko, yun pala hindi ko pala kaya. Dahil may sakit nga ako sa depression. Tapos itong sabi ni Brad Eli sa akin, ang masturbation ay hindi kasalanan ng ikamamatay. Alright. Sa totoo, nagmamasturbate ako tapos akala ko
hinahatulan ko ang sarili ko na kasalanan ay kamamatay yun, magagalit sa dali magagalit yung Diyos sa akin. Pero sa totoo, pag nag-masturbate ka ng merong porn, yung merong manood ka ng mahalay, yun yung mas makasalanan sa Diyos. Bali kasalanang yun, ikamamatay kung kasi nakikiapid ka. Pero kapag wala kang porn na pinapanood, masturbate lang, hindi yun kasalanan ikamamatay, kundi kasalanang di ikamamatay. Para lang hindi ka para lang hindi yun kasalanan ikamamatay pa. Sinabi ito ni Brother Eli sa akin para hindi ko hatulan yung sarili ko. Alright. Tapos ito, sinabi ni Brother Eli sa akin na disiplina kung paano makikitungo sa kapwa. Sinabi sa akin ni Brad Eli na may disiplina ako kung paano makikitungo sa kapwa, kasi binanggit din ito ni Brother Daniel na nung nag-hallucinate ako na yung pinaksa tungkol sa etiquette, kung paano tawag ito, kung anong disiplina, kung kayari paano ka makikipag-usap sa tao ng hindi bastos, tapos makikinig sa paksa ng hindi bastos, ganon. Bale mag-excuse me ka, sabi Kuya Daniel, CR po muna ako. Brother Eri, CR po muna ako. Mag-excuse ka, tapos hindi yung paano pa papunta-punta ng ng kahit saan pa tayo, ganon, walang disiplina, ganon. Tinuruan din ako ni Kuya Daniel nung araw na yon, tsaka ni Brad Eli, tungkol sa disiplina kung paano makitungo sa kapwa. Tapos wag babastusin yung kapwa na kinakausap ka. Tapos basta yun. Tinuruan ako ni Brad Eli ng kung paano ang disiplina sa pakikitungo sa kapwa. Yun yung papag-aralan ko. Lahat ng tao may kahinaan sa laman. Yun yung sinabi sa akin ni Brother Eli nung nag-hallucinate ako. Dilista ko na kaya dapat matuto tayo na na maging respeto sa kapwa, tapos umunawa sa kapwa, kasi lahat ng tao may kahinaan sa laman. Lahat ng tao nagmamasturbate, lahat ng tao nagkakagusto, lahat ng tao dahil nga nasa laman nagagalit, natutukso, nahihila ng masamang pita. Yun yung yung karanasan ko. Kaya matuto tayong umunawa, magpatawad sa kapwa, kasi yun nga yung yung tinama sa akin ni Brad Eli, kasi gusto kong maging perfect eh. Tapos yung iba na hindi nila kayang maging perfect, bali na disappoint ako. Tapos sinabi ni Brad Eli ito para ako ay umunawa sa kapwa, tapos maging maging mapagpatawad. Kasi nung na-achieve ko na yung pagiging perfect, bigla akong hinadlangan ng kaaway. Na lahat ng kautusan sundin. Pero yung sa ganito, lahat ng kautusan sundin, pag sinunod mo lahat ng kautusan, malalaman mo kung gaano tayo kamahal ni Kristo. Kasi si Kristo perfect. Gusto niya perfect si Kristo, siya lamang ang nakaganap ng buong kautusan para matubos ang ating kasalanan. Ako naman ginagawa ko lahat para maging perfect, ginagaya si Kristo. Nung hindi ko ma-perfect na gayahin si Kristo, na ako, na hallucinate ako, hinadlangan ako ng mga kaaway, hinatulan ko yung aking sarili na hindi na magiging dapat. Na ako, nanganib yung buhay ko. Tapos yung mga kapatid tingin sa akin si Kristo daw ako, dahil nga masyado na ko na perfect ko. Pero sa totoo, pati isip na natatakot ako mag-isip ng masama, ba kasi magalit sa akin yung Diyos. Tapos biglang dumating yung panalangin ko na hindi po ako si Kristo, na may totoong Kristo nasa langit, may totoong Diyos Ama na nasa langit. Bali, nanalangin ako nung araw na yon, na natakot ako kasi
Kasi kung walang Diyos, kasi maano tayo, wala tayong kabuluhan. Naisip ko nung araw na yun na ano na nag-hallucinate ako na kung binasim mo sa science, lahat science lang, walang kabuluhan. Meron talagang Diyos, merong spiritual, merong tawag dito, magic, hindi basta may explain ng siyensya. Kaya kaya may Diyos o may mga Diyos, may kasi may mga bagay na hindi mo mai-explain ng siyensya. May explain mo dahil may Diyos, may mga spiritual na nangyayari. Hindi lahat scientific. Kaya nung araw na yun na nag-hallucinate ako, pinag-aralan ko yung Loxmaxing na lahat scientific. Natakot ako na baka walang Diyos o kaya ako yung Kristo na nag-hallucinate ako nung araw na yun, natakot ako sa Diyos nung araw na yun na na yun, hinadlangan din ako ng mga kaaway na pinaniwala sa akin na baka walang Diyos o kaya ako si Kristo para guluhin ako ng mga kaaway. Alright. Ito, nung nanalangin ako na meron talagang Kristo na nasa langit at merong Diyos Ama na nasa langit na makakatulong sa akin. Iyak ako ng iyak ng araw na yon kasi hinahadlangan ako ng mga demonyo. Kaya natakot ako sa Diyos na baka hatulan ako ganon. Baka nga maging antikristo ako kapag liname ko pa na ako si Kristo eh. Kaya salamat sa Diyos. Nanalangin ako ng maninga sa Diyos. Umiyak ako ng umiyak na sabi ko, si Kristo, merong totoong Kristo, merong Diyos Ama na nasa langit. Tapos yun, pinakinggan ako ng Diyos. At ito yung sagot ni Brother Eli sa akin na meron talagang Kristo. Kaya si Kristo naawa. Kasi si Kristo, tao siya, gaya natin. Ganito. Kaya naawa si Kristo kasi tao siya, gaya natin. Doon ko na naunawa yung pag-ibig ni Kristo sa atin kasi meron talagang Kristo kasi kaya naawa si Kristo kasi naging tao siya, gaya natin. Kaya na-appreciate ko yung pag-ibig ng Diyos, ng Ama, pag-ibig ni Kristo. Kasi kaya naawa si Kristo sa tao kasi nagkatawang tao si Kristo, lalaki, may tayong mga lalaki, kahinaan natin sa laman, mayroon kumakain at nagmamasturbate o kaya nauuhaw, ganun. Naranasan ni Kristo yun kaya naawa siya sa atin kasi tao siya, ganun. Kaya huwag tayong huwag tayong mawalan ng pag-asa na si Kristo yung pag-asa natin. Kapag nagkasala tayo kasi si Kristo nagawa niya lahat ng kautusan, hindi siya nagkasala. Kaya siya namatay para tumubos sa ating kasalanan. Kaya naniniwala akong may tunay na Kristo na pinangaral ni Brother Eli. Nalaman ko ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Kaya nung nakabalik ako, siguro inagaw ako sa ikalawang langit na yon na tapos nung nakabalik ako dito na nasa nag-hallucinate talaga ako nung araw na yun, hindi ko ma-explain yung nangyari. Parang sinakop ng mga alien. Nakakatawa nga eh. Nangyari sa akin na sabi ni Brad Pitt, alien daw. Di ako naniniwala na may alien, naniniwala akong may Diyos. Sobrang makapangyarihan ng Diyos. Kaya nagpapagkamalan lang na alien, okay? Yung mga gawa na hallucination sa akin. Alright? Natatawa lang ako kay Brad Pitt. Sinasabi nilang alien. Alright. Ngayon na pag-usapan natin ang aking mental health. Ngayon pag-usapan natin ang celibacy ko na kung mag-aasawa ba ako, hindi. Dahil nga may sakit ako sa
aking mental health na nagdadalawang isip ako na mag-aasawa ba ako o hindi. Dahil nga sa kahalayan ko na hindi ko kaya yung kahalayan ko, gusto kong iraos. Wag na manood pa ng kahalay-halay na isang bagay na hindi ko maiiwasan, kaya gusto kong mag-asawa. Pero sa totoo, dahil nga may sakit akong mental health, parang malabo na sa akin na mag-asawa, na i-give up ko na yung na maghanap ng asawa kasi wala rin naman silbi na may sakit ako sa mental health, na isang bagay na parang gusto ko wag na lang mag-asawa kasi malungkot man na lahat ng tao ganun gustong mag-asawa, gustong magkaanak kasi yun yung mga bagay ng tao, mga pangarap ng tao sa buhay. Ang babae pwedeng maging teacher, lawyer, at tawag dito, teacher, lawyer at engineer, pero ang babae ay hindi nawawala sa pangarap niya na magkaroon ng pogi at pogi na asawa. Alright, hindi nawawala sa kanyang isip na mag-asawa na pinapangarap niyang lalaking pogi. Ganon din tayo mga lalaki, pwede tayo maging sundalo, pulis, at maging abogado, pero hindi na nawawala sa ating pangarap na mag-asawa ng babaeng maganda. Anyway, sa kalagayan ko, inahayaan ko na lang na ang Diyos ang magbigay ng asawa para sa akin. At kung hindi man ako bibigyan ng Diyos ng asawa, hindi naman ako magrereklamo kasi kalooban naman siguro ng Diyos na wala akong asawa. Dahil ganito, we don't have a right to demand anything to the Lord porket wala tayong ganito, wala tayong asawa. Magagalit na tayo sa Diyos. Hindi. May mga kalooban ng Diyos na hindi niya binibigay kasi nga nakakasama sa atin. Siguro hindi ako bibigyan ng Diyos siguro lang ng asawa kasi dahil sa sakit kong mental health, at kaya siguro hindi ako binibigyan ng Diyos ng asawa kasi walang nahanap yung Diyos na para sa akin. Kasi ganito, ang gusto ng babae ay gusto ng babae yung lalaking kayang mag-provide. Sa kalagayan ko hindi ko kayang mag-provide dahil sa aking mental health. Alright, may crush ako, pero yung crush ko parang gusto na ako ang mag-provide. May sakit akong depression. Siguro hahayaan ko na lang ang crush ko na mapunta sa iba, sa taong may kakayahan na mag-provide kaysa sa akin na hindi ko kaya mag-provide kasi may sakit akong mental health. At hahayaan ko na lang siyang mapunta sa iba. At yun yung yung sakit ko, okay? Na dahil sa mental health di ako makapag-asawa. At nakadepende lang ako sa nagkakagusto sa akin kasi kaya ako nagpapapogi kasi ayon daw sa black pill o looks maxing, merong daw pogi na may sakit sa mental health dahil nga yung asawa niya ay patay na patay sa kanya, ay yung babae yung nagtatrabaho para sa kanya, tapos yung pogi na may depression ay naglalaro lang ng game sa bahay. Actually baligtad doon parang naging nanay niya yung girlfriend niya, alright, ng asawa niya. Tinapabayaan siya maglaro ng games dahil pogi lang yung ambag ng lalaki, bro. Di ako makapaniwala. Sana alright, hindi naman ako ganun, bro, na maglalaro ng games. Bali, gusto ko lang bahay tsaka lokal, dadalo ng pagkakatipon, tapos makikinig ng salita ng Diyos, parang langit na sa akin yon, na ganon. Tapos yung asawa nagtatrabaho. ayoko nang
Parang nakakaya kalalaking tao, no? Babae yung nagtatrabaho sa'yo. Kaya anyway, mag-move on na tayo. Kung ganun man ang kalooban sa akin ng Diyos, ganun ang kalooban ng Diyos. Kasi gustong gusto ko talaga maligtas. Neither maawa ang Diyos sa akin dahil sa kasalanan kong pakikipid o kaya bigyan ako ng Diyos ng asawa para hindi na ako magkasala ng pakikipid para makapaglingkod ako sa Diyos ng walang disturbo. Alright. At sa ngayon, pag-uusapan natin ang about fighting demons. Alright, nasa chapter 3 na po tayo. Alright, sa ngayon, kinakalaban ko ang mga demonyo. Tsaka gusto ng demonyo na wala akong asawa. Kaya yung mga demonyo, ginugulo yung mga sis na pinapaisip sila ng masama tungkol sa akin, sa aking mental health, kaya sila na to turn off. At alam ko naman na matagal nang ginagawa ng mga demonyo yun sa akin. Kasi yung demonyo may gusto sa akin, okay? Yung demonyo ko may gusto sa akin. Gusto kong maging bakla, gusto kong tawag dito, ma-involved sa mga kahalayan na yun yung gustong gusto ng mga demonyo na ako'y ihiwalay sa Diyos. At saka yung mga yung demonyo ko, nire-rape ako kapag natutulog ako, na isang bagay na karumal-dumal sa Diyos. Na kaya kapag hindi ako makatulog minsan sa gabi dahil nga ganun yung karanasan ko, kinahadlangan ako ng mga demonyo. Tsaka yung demonyo ang dahilan bakit ako may mental health problems. Kasi nga, pinapaisip ako ng masama tapos na lulungkot ako, iyak ako ng iyak. Yun. Bali, talagang mananagot yung demonyo ko na nasa akin sa araw ng paghukom. Kaya kung naririnig mo to, yung demonyo ko, mananagot ka sa Diyos. Maniwala ka, demonyo ko. Anyway, sa kalagayan ko ngayon, wala na akong problema tungkol sa paglaban sa demonyo kasi nalalaman ko kay Diyos ako. Hindi ko kakalimutan na palaging manalangin tuwing gabi at saka mag-isip ng ng kabanalan para hindi ako magalaw ng demonyo. Kasi alam ko na kung paano sila kontrolin. Kapag ninanamnam ko na mag-isip ng masama, talagang papasukan at papasukan ka ng mga demonyo. Alright? Kaya huwag kang mag-iisip ng masama sa kapwa, sa crush mo. Kasi yung crush ko, pinag-iisipan ako ng demonyo na masama sa crush ko, na pinapagselos ako, na baka i-reject ako ng crush ko, kaya nalulungkot ako, ganon. O kaya yung mga inahadlangan yung crush ko, na kaya pinapaisip ng crush ko ng masama tungkol sa akin. Kaya sana yung mga sis na ginugulo ng demonyo ko, sana wag kayo mag-iisip ng masama tungkol sa akin. Ako rin ay tao, may kahinaan katulad niyo. Kaya humihingi po ko ng tawad sa anumang katitisuran na ginawa ko, kaya kayo pinapaisip ng masama. Patawarin po ako. Yung totoo, hindi ko alam kung sinong makakatuluyan ko, o kaya bating man ako, kaya may asawa. Sa totoo, hindi ko alam. Kaya yung mga ibang sis nagsiselos din, kung ibang sis yung pinapansin. Yung mga pangit na sis di ko daw pinapansin. Patawarin po ako kasi inaamin ko sa sarili ko na mahilig ako sa maganda. Patawarin po ako. Kaya ako nagpapapogi, okay? Kaya hindi ko pinapansin yung mga ibang sis, okay? Patawarin po ako kung may nagsis man na nagtatampo sa akin na hindi ko pinansin, o kaya nagsiselos kung ibang sis yung pinapansin ko. Gawa po ng demonyo yon, okay? Tsaka gusto ng demonyo na maging bakla ako na which bullshit, alright? Hindi niyo ako mahikayat na maging bakla ako, mga demonyo. Kagaguhan yun. Alright? Kaya
Straight ako kaya nananatili akong straight kasi nagtitiwala ako na karumal-dumal sa Diyos na magkarelasyon ka sa kapwa lalaki o kaya kapwa babae na may mga ganun na lalaki na mahilig sa kapwa babae, nakakainis, nakakarumal-dumal, ayoko nang pag-usapan yun ngayon, okay? Tapos, grabe sobrang sama ng demonyo mga brothers. Natwi-twist yung yung isip mo, kaya niyang i-twist yung isip mo na wala nang kaano-ano yung demonyo ngayon sobrang sama niya mga brothers. Kaya huwag kayong maniniwala sa kasinungalingan na sinasabi ng mga demonyo. Kasi nung nagkasala ako sa sis na hindi pala totoo yun ng mga bintang ko sa kanya dahil nga nagsiselos ako nung araw na yun. Mga demonyo yung nanggugulo. Alright? Ginugulo ko ng mga demonyo. Kaya salamat sa Diyos. Nalaman ko na yung tactics ng mga demonyo. Ang paisipan ka ng masama na hindi totoo, na isang bagay na kasinungalingan at huwag kang maniniwala sa mga demonyo mga bros. Kaya ako kalaban ko yung mga demonyo na nagluluksmaxing ako. Minsan tinatamad ako magluksmaxing dahil sa mga demonyo. Tapos ginugulo ako sa crush ko dahil sa mga demonyo. Pinapagselos ako. Tapos gusto ko maging bakla ng mga demonyo na which bullshit na ayaw ko, okay? Anyway, let's talk about faith, hope, and love. At yung pananampalataya ko, actually sana maabot nyo yung gaano nakataas ang pananampalataya ko, sana maabot nyo. Ano man na sabihin ng iba na ako daw ay bobo o kaya ang tawag doon baliw, sabihin man nila ako ng ganon, tapos ako ay antikristo o kaya ako ay Kristo, sabi binabang inaano nila sa akin, pinagbibintangan nila akong ganon, o kaya ako ay manyak, jakulero, mga ganon, masama, alright. Pag-isipan man ako ng masama dahil sa pananampalataya ko sa Diyos, ay sa Diyos ko nilalagak lahat ng mga problema ko kasi Diyos naman talaga ang nakakakita ng puso ko eh. Alam naman ng Diyos na nagre-rebelde ba ako sa Kanya o hindi. Nalalaman naman ng Diyos na na gusto kong sumunod sa Kanya, gusto kong maging dapat. Kaya pinag-ano ko ng Diyos tinitiis ako ng Diyos sa anumang kasalanan ko. Pero nagpupumilit ako na ako ay maging dapat. Gusto ko talaga maging dapat sa Diyos mga bros. Kaya kaso hinahadlangan lang ako ng mga demonyo na at saka mga kapatid na nag-isip lang masama sa akin. Ano man sabihin nila na kilala naman ng Diyos yung puso ko at gusto kong maging dapat. At doon na natatapos yun, pananampalataya ko sa Diyos na kahit nausigin man at alimurahin, pagwikaan ng masama, na sa Diyos ako nagtitiwala. Kasi yung Diyos maunawain, naniniwala po ko ang Diyos maawain at nalalaman niya ang ating puso. Kaya hindi man tayo gusto ng mga tao, magalit man ang buong mundo, basta't kilala ka ng Diyos at kilala mo ang Diyos, ay meron kang kapayapaan, meron kang pananampalataya na hindi masayod ng isip kasi yung Diyos ay pag-ibig at may pag-asa ka na hope. Naniniwala ka ang Diyos ang pag-asa mo. Si Kristo ang tumubos ng kasalanan mo kung magkasala ka man at maawa si Kristo sa atin, yun yung pag-asa natin. At ang pag-ibig na ang Diyos inibig ang sangkatauhan. Mahal na mahal ng Diyos ang tao. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao kaya binigay niya yung kanyang bugtong na anak si Kristo para tumubos sa ating mga kasalanan na nagdusa na kahit walang kasalanan. Si Kristo ay narin ng Diyos na makasalanan para lang maligtas tayo mga tao.
at natalo ni Kristo ang kamatayan at ang mga demonyo para hindi na hindi na tayo maano sa kanya, hindi na tayo madaya pa. Kung may mga hindi ka maintindihan, kung may mga nais kang malabo sa isipan mo, si Kristo lang ang mamasdan natin, yung halimbawa natin kung paano si Kristo lalaki nagbata, ganun din tayo ng mga tao na lalaki. Pati rin yung babae kasi tao rin yung babae. Kung paano si Kristo nagtiis, ganun din tayo. Magtitiis tayo. At doon pinakita ni Kristo yung pag-ibig sa atin. Yung tunay na the greatest love na minigay niya yung buhay para sa atin. At naniniwala po ako na mahal po ako ni Kristo. Napakalapit ko po kay Kristo. At siguro kung buhay si Kristo, napaka-close kami. At sa tingin ko, sinamahan ako ni Kristo habang kinakausap ko kayo sa podcast na ito. Kaya minsan, sinong kasama ko? Sabi daw ng mga kapatid, si Kristo yung kasama ko sa oras ng aking pag-iisa. Nasa gitna ng ulan, sa iyo sisilong, laging nandyan ka at aking katulong. Ikaw ang ligaya sa hirap at dusa, sa aking pag-iisa, ikaw ang kasama. Kaibigan, ikaw ang sandigan, sa bawat laban ako'y alalaya. Tiwala'y buo, walang alinlangan. Jesus, ikaw ang tunay na kaibigan. Sa oras ng aking pag-iisa, si Jesus ang aking kaibigan. Yun. Kaya hindi pala ako nag-iisa, okay? Kasama ko si Jesus, okay? At saka huwag niyo akong pagbintangan na ako si Jesus kasi kasama ko lang si Jesus, okay? Kaya loobin po sana ako'y makapagbanal. Ito yung gusto ng Diyos sa akin. Paano na yan? Tinawag na ako ng Diyos. Tinawag ako ni Brad Eli na maging ebanghilista sa ayon sa hallucination ko. Ewan ko ba kung totoo ito o hindi. At niniwala po ko ang hallucination ko ay hindi walang kabuluhan. Loobin po na mapag-aralan ko ang Biblia. Tapos makinig lang ako ng makinig kay Brad Eli tsaka kay Kuya Daniel. Loobin po, ano man yung hinaharap, maging bating man o may asawa o walang asawa, basta't nakapaglingkod po ako sa Diyos ng malaya at halos araw-araw, parang langit na rin sa akin na makinig ng aral ng Diyos. At mangangaral ako sa pamamagitan ng halimbawa. Yun lamang po ang tungkulin ko, magpakita ng halimbawa. At sa pamamagitan ng YouTube na to, mapapangaral ko ang halimbawa ko bilang Kristiyano. At humingi po ko ng tawad minsan pa. Akala ko ako si Jesus, hindi pala. Yun pala kasama ko lang si Jesus. Tapos, patawarin niyo po ako, hindi po ako palalo, okay? Na, tinawag lang ako ni Brad Eli tapos parang wala pa akong tungkulin ko na manggagawa, parang kinakapahasakan ko. Hindi, mali. Hindi po totoo yun na ganon. Kaya muna ako, back to zero level, back to level 1, back to basic po muna tayo. Ang basic, magpatawaran at magpakumbaba. Yun yung basic na dapat nating malaman. Ang kaalaman ang basic muna sa natin, sa essentials ng pananampalataya ay kagalingan,
kaalaman, pagtitiis, tsaka ano nga yung tawag doon? Pagtitiis, basta 7 essentials ng pananampalataya, karunungan, ano, bali, yun, nakalimutan ko eh. Kunin ko lang yung Biblia. Alright, unang Pedro, o ikalawang Pedro ba yun? Alright, tingnan ko, wait. Ayun, unang Pedro, sa, unang Pedro, sa 1:6, o kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, at sa kaalaman ay ang sa pagpipigil, at sa pagpipigil ng pagtitiis, at sa pagtitiis ay kabanalan, at ang kabanalan ay sa mabuting kalooban sa kapatid, at ang mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. So yun, tandaan natin, kaalaman, pagpipigil, kagalingan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid, at pag-ibig. Alright. Yun, magsusimula tayo sa kagalingan, kaalaman, pagtitiis, pagpipigil, at kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid, at pag-ibig. Yun. Alright. Magsimula tayo sa kagalingan. Dapat magaling tayo sa ating tungkulin na choir. Alright, loobin po, babalik din po ako sa choir, loobin ng Diyos. Kailangan ko lang kompleto ang aking armas, na ang sandata ko si Kristo. Kung paano nagpakumbaba si Kristo, ganun din tayo. Yun yung armas ko. At kung paanong kinalaban ni Kristo ang mga demonyo na sumunod sa utos ng Diyos. Nasa Diyos lang tayo susunod. Huwag tayong papadaig sa tukso ng mga demonyo sa atin na tungkol sa laman natin. Alright. Hanggang ngayon sinusubok pa rin na po ako ng Diyos. Loobin po, wag sanang masumpungan sa akin ng palalo. Di po ako palalo. Kasi totoo, wala po akong alam. Nag-drop out nga po ako sa college. May sakit pa akong depression. O paniniwalaan pa ba ako ng mga tao eh. Wala naman akong alam. Alright. Tsaka ba't pa ako tinawag ni Bad Eri na maging scientific ako? Di naman ako scientifico. Wala po ako na pag-aralan. Nasa Diyos naman ako umaasa. Sa Diyos po ako na humihingi ng tulong. Alright? Sa Diyos galing yung kaalaman ko. Bakit ako natangi? Sa Diyos naman nang galing lahat ng bagay. Diyos yung may-ari sa akin. Alright? Kasi tawa ko ng Diyos. Alright? Hindi naman sa pagmamapuri. Sa Diyos po yung kapurihan. Sa Diyos yung karangalan. Hindi po sa aking sarili. Kasi kung nakabase man ako sa aking sariling kaunawaan, magkakamali po ako mga kapatid. Maniniwala po ako. Maraming katha, bilyon yung katha. Pero sumunod tayo sa katha ng Diyos. Alright, ang katha, yung Diyos kapag kumatha ang Diyos, laging tama yun. Alright, kaya Biblia lamang yung babasahin ko, hindi katha ng mga ibang tao. Alright, sa tingin ko nito na matatapos yung video ito. Humihingi po ko ulit ng tawad, pasensya na po, makulit. Alright. Kung may hindi man po kayo naintindihan, tingnan nyo lang po si Jesus, masdan nyo po si Kristo. At kung paano si Kristo nagpakumbaba at sumunod sa Diyos, ganun din po tayo. At sana maunawaan yun din ako balang araw. Alright. More videos to come, one at a time, if God willing. And it's not over until you win your crush. And see you in the next video.